guys, my name is El Nino and welcome back to my channel. Tapos na pala tayo sa training na ginawa natin sa Masbate City. Yung nag-attend tayo ng training about beekeeping and processing of its byproducts. Ngayon nandito na ako sa Barangay Pawikan, Katayngan, Masbate. At meron na akong dala guys na dalawang colonies at i-deploy na natin ito dun sa ating farm. Ang kagandahan nito na meron tayong mga bees sa ating farm kasi magkakaroon na tayo ng mga pollinators ng ating mga produkto sa ating farm. Ang produkto natin dun ay mga kalamansi, banana at saka coconut. Hopefully, mas dumami yung bunga ng ating mga produkto dahil sa tulong ng mga honeybees na ito. So bago yan, get up muna tayo kasi kailangan ng protection natin sa mga bees. So 1, 2, 3, go! So na guys, nakabihis na tayo. Tara, punta na tayo. Sa ngayon pala, isa lang na colony yung ilalagay muna natin doon sa farm kasi mamayang gabi naman natin ilalagay yung isa. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang difference ng pagpakawala ng colony na umaga tapos yung mangyayari naman na pagpakawala ng colony sa gabi. Kasi sa gabi, tulog na sila. Hindi na natin kailangan mag-long sleep para sa protection kasi tulog na sila. Nandun lang sila sa loob ng kanilang colony. So, tara, let's go! At andito na tayo guys sa gate ng La Nina Farm. At may nakita ko kanina dun sa daanan na pinutol na madadi kakao. Pasalubong ko sa mga halaga kong kambing. Baka may naka-standby dyan. Papakainin ko nito. So, tara, pasok tayo. At ito na nga guys, sinalubong ako ng mga alaga kong kambing. Nakita kasi nila na may pasalubong ako sa kanila na madadi kakao. Tapos ito pala guys yung tapahan namin dito, namin tinatapa yung kopra. Maglalagay tayo ng isang colony dito. Tapos yung isa na i-release natin ngayon doon sa goat shelter. Doon natin ilalagay yung una nating colony. So iiwan ko na lang ito dito. Wala na kayo dyan. Let's go! Ito pala yung goat shelter namin guys. Dito ilalagay yung first colony ng La Nina Farm. Ilalagay natin dyan sa taas. So tara! Dito guys sa corner ng goat shelter, dito ko na gusto ilagay kasi dito nakahangin siya, hindi siya maulanan. At the same time, yung sunlight, matatamaan yung colony ng sunlight. Kaya maganda na, okay na dito, hindi na ulanan pero naiinitan. Gusto din kasi minsan ng stingless bees na mainitan din sila. So maglalagay lang ako dito ng pako bilang sabitan nila. Ito na yung colony natin. Maglalagay lang ako dito ng rubber band para hindi makapasok dito sa long sleeve ko yung mga bees. Tapos wala pa kasi tayong yung suit na pang bees, kaya ito lang ginamit ko, balaklava. Tapos sombrero, naka-sombrero lang ako. Tapos ay dapat pala kahit goggles sa ano na pang swimming, hindi na sana yun. So, ito na, i-open lang natin ito. Tapos madalian lang, dapat agad natin ito. Malagay agad. Ayan na, nagsisilabasan na sila guys. Kasi feeling nila may trap kaya dito na sa mata ko. Sumunod na irog ko. Dalian lang. Gagi. Kinagat na ako. Ano sa ulo? Ano sa ulo ko?
ganito, oh. Makikita naman ako. Makikita ako kahit ganito. Tara, balik tayo. Damo-damo. Kaya mo lang? Oo, tabok. Tabok lang may nakuan. Di may nangon sa iba. Kailangan masabi ko yung data dito. Humutos ako ng ulo, oy. Ala, grabe, bukan kuto. Kailangan talaga guys, meron kayong protection. Anyway, wala naman ito silang venom. Nangangagat lang sila pero wala sila, hindi sila nang tutusok. Wow. Yan na guys. Nalagay ko na. Dito marami ng bees dito sa kamay ko, sa ulo ko. Pero kinagat nila ako pero hindi naman masyado masakit. Mas masakit pa po yung langgam. Kaso lang marami. So, tarayo muna tayo sa colony. Stop mo na. Ayun. Ayan na guys, oh. Nakikita nyo, marami na mga cute sa akin. Nandito pa sa ulo ko. Kilig. Pati kasama ko, pinagano na. Pero okay lang, at least nalagay na natin yung beehive. Ito guys, meron tayong bagong puso na saging na nagpuso pa lang. So makikita nyo, wala pa yung, halos hindi pa makita yung flowers. Yan, i-observe natin yan kung ilan ang magiging bunga niyan. Ang tawag dito sa amin yung ng saging sapad. Titingnan natin, nandito na yung bees na magpo-pollinate ng ating saging. Titingnan natin kung dadami ba talaga yung bunga ng ating saging. Kasi kung makikita nyo dito, oh, may bunga na siya. 6 na sapad lang. 6 na sapad lang yung saging dito. Ano kaya mangyayari kung meron na tayong mga bees dyan, tapos nandito nagpuso pa lang yung saging. So, i-observe natin din to. Isabay natin ito sa ating vlog kung totoo ngang mas dadami yung bunga ng mga produkto natin kapag meron na tayong mga pollinators dito sa loob ng ating farm. So, guys, kasi wala pa kaming protection, ang gagawin namin, mamayang gabi na namin yung i-deploy yung isa. Doon namin ilalagay sa tapahan. Minsan dito, doon. Kailangan talaga may protection. Para tayo tayo. Ada sa imo. Ha? Ada sa imo. Stop ko na. Ha. Yan o. Marabing dumikit sa akin, umatake. Ano? Kita nyo guys. Pero hindi natin sila papatayin. Ayan, hahayaan lang natin sila. Aalis din naman din sila mamaya. Tambok. No? So, see you later mamayang gabi. I-deploy natin, ilalagay natin dito yung isa pang colony. Gabi, para nandun sila lahat sa colony. Walang makalabas para hindi tayo makagat. Maiwasan natin kasi wala pa tayong yung protection, yung net na parang sombrero na may net. So, see you later guys. Thank you. Hi guys, 6 PM na sa amin dito. Tapos, doon ako galing kanina sa farm. Chinek ko na yung isang colony at andun na yung mga bees sa kanilang colony. Ngayon, i-deploy na naman natin ito. Second colony doon sa ilalagay natin sa tapahan. At papakita ko sa inyo yung difference kapag nag-transfer tayo ng colony na gabi. Kanina, nakita nyo na inatake kami ng mga bees nung paglagay namin ng colony.
Ngayon, ilalagay ko naman itong second colony. Tingnan natin kung aatakihin pa rin tayo. Let's go. Papunta na kami guys sa farm. Ito na, madilim na kasi una brown out dito sa amin sa Masbate as usual. Then, wala din kuryente doon sa amin sa farm kasi 1 kilometer yung distance namin sa highway, yung sa mga bahay, yung farm namin. Stop na lang. Ayun. Stop na. Dito na ako guys sa tapahan. Walang ilaw dito. So gamit lang kami ng i-improvise lang kami ng ilaw. At ilalabas na namin yung isa pang colony. Kung makikita nyo, wala akong mask, wala akong gloves. Nag-long sleeve lang ako. Protection ko sa lamok dito kasi malamok. At ito na. The moment of truth. Madali naman para matanggal. Hindi na kailangan gunting. Tingnan nga natin. Ito yung kambing pala namin guys. Malapit na mga anak. Laki na ng tiyan. Ayan o, nagsilabasa na. Karibok. Ano na sila kasi na-disturb na sila sa pag-travel natin papunta dito. Di rin na sinamangon sa. Di nakakita. Masyado madikit kasi gawa ng tanim. Tay. Walang gaanong mga lumilipad. Ako lang yung ginatay. Like sa kanina. Andyan sa kamay ko. Hindi naman sila ano. Nanulod na isa ako no? Ipitin lang natin dito. Yan. Okay na sila dyan. Pagising nila sa umaga, ano na yan. Sige lang natin pag-swing. So yun na guys, nakita nyo na hindi sila masyado nag-aatake kapag gabi. Siguro ang reason hindi sila masyado nakakakita pag madilim na. Tsaka pag gabi talaga nandyan lang sila sa colony nila, sa bahay nila para magpahinga. Kasi mahabang trabaho nila, mahabang oras ng trabaho nila. So, thank you for watching guys. If you like this video, please click like and subscribe for more videos. This is El Nino checking out. Hasta la vista. Peace.